My message is about seizing your destiny. Ano ibig sabihin ng word na seize? At bakit yan ang gusto kong mensaheng iwanan sa inyo ngayon? Because as we approach the coming year, I want you to think of destiny. Yung kabuuhan. Seizing means taking a hold of. Taking a hold of something very tight. You're grabbing it. Hindi mo pakakawalan, hindi mo hayaang mawaglit sa iyong isipan. Ang alin? Ano ba yung destiny? Iniisip nyo lang kasi siguro yung mga forever, ng mga dalaga at binata. Destiny means your calling. Your destiny means the plan of God in your life. Yung nakasulat sa sarili-sarili ninyong aklat doon sa langit. Nabanggit ko a few weeks ago that in heaven we have a book. May book na para kay Christine. Yan. May book na para kay Avic. Nandun nakasulat, sabi sa Psalm 139 na bago pa tayo pinanganak, andun lahat before we came into being, nandun na susulat hanggang sa pag-uwi natin sa langit. At kung mawawaglit yun sa atin, madali tayong magiging careless sa pamumuhay rito sa mundo. Amen? But I am thinking of my destiny, what was written, and even as I pray, I would call forth. Ano yung mga nasa libro ko doon na walang mga delays, na walang mga hurdles, walang mga balakid. And I'm calling forth yung mangyari, manifestation ng mga nakasulat doon. Destiny is what God has designed you to do. It's your purpose in life. It's your assignment. Kaya kung very temporal ang iniisip natin, puro lang iniisip, ano ang role ko as a daughter, ano ang role ko as a manager maybe sa inyong mga trabaho, ano ang role mo bilang lola, ano ang role mo bilang negosyante, mababaw. Laging iuurong natin doon sa destiny, pagkakadisenyo ng Diyos sa buhay nating lahat. Kung si Kapitan andito, ano pa ang higit na panawagan ng Diyos sa kanya bilang kapitan? May panawagan pang mas malalim, mas mataas, mas malawak, mas malayo. Dahil hindi habang buhay, Kapitan. You understand what I'm saying? Hindi habang buhay, ikaw ay, for example, wala kang trabaho. Hindi habang buhay, wala kang trabaho. Think of destiny. And alignment is very important in seizing our destiny. Kung hindi ka naka-align tulad ng isang sasakyan, dinadala ito sa mga talyer, dinadala ito sa kasa para makita kung align ang gulong. Dahil kung hindi align ang gulong, wiggly ang kanyang pagtakbo at delikado. Mapanganib ang buhay kung hindi ka aligned sa panawagan, sa destiny, sa layunin, sa purpose ng Diyos sa buhay nating lahat. Ephesians chapter 2 verse 10. Ano ang sinasabi rito? Sapagkat tayo ay kanyang mga nilikha ng Diyos kay Kristo Jesus, at ang sabi doon sa line na yon, para sa mga mabuting gawa na inihanda ng Diyos noong una pa. Can you imagine? God has you in His mind. But this is my challenge to everyone. Hindi madali ang maging Kristiyano. There is a price to pay. Jesus paid the price for us. We don't have to pay the price for our sins. Hindi ka kailangang ipako, praise God. Siya nang gumawa ng pinakamahihirap. Yung ayaw natin na tayo yung dapat mamatay para sa ating makasalanan. Tapos na yun. Ano yung dapat natin gawin? There's a cost to pay to keep your salvation. Sabi doon that we must keep our salvation with fear and trembling. Hindi with fun and relaxing. Fear and trembling that each day you are aware. You're conscious about your calling. You're conscious about finishing your assignment well. You're conscious about finishing strong. Hallelujah. Sa mga nanonood, ganun din. Na hindi lamang kayo manatiling nanonood online. Ito na ang huling bagsak ng sermon ko. Ito talagang totoong sermon na PH. Tapos na yung mga kung naman shabuye, yung kanyan. Tapos na yon. There are times you need to eat meat. Tapos na ang mga Quaker oats, nalulun na lang ng loob. Ginhawa itong sermon na to. Masarap sa lalamunan, masarap sa pandinig, payapang isip, walang masyadong requirements pala ang Biblia. I'm telling you this. If you want God's best for your life, give your best din kay Lord. Because God doesn't play church.
Hindi siya makikipag-utuan lang sa atin. Tapos, pag may serious needs tayo, Lord, serious talaga ako rito. Were you serious before God? Ikaw ba'y serious ka rin kay Lord? Pag sinabing, buwis buhay kay Lord, buwis buhay. Kaya makikita ninyo sa kalidad ng buhay ng bawat isa kung ano rin yung commitment na kaya niyang ibigay sa Diyos. It follows. Maraming maiinggit minsan, PH, buti ka pa. PH, buti pa yan, yung blessing sa'yo. Yung favor talaga sa'yo ni Lord, ano? Pero hindi nila nakita yung maraming taon, yung maraming sakripisyo, maraming pag-give up, maraming mga pagbabakod, marami akong nilinyahan sa buhay ko na hindi ko gagawin. Sinabi kong hindi ko to hahakbangan dahil mali. Hindi ko to tatawirin dahil mapanganib. Hindi ko bubuksan ang mga gate na ito dahil hindi makakabuti. Maraming tangis. Maraming paglunok na parang ang hirap naman pala talaga maging pastor. That's the life I welcome. That's the life I live. Hindi parang bubble wrap na parang ang alam nyo yon, yung pinipit, ano yun? Bubble pop. Tinipisa na parang kang nakabalot doon. Sinabi, ang sarap ng buhay, well sheltered. No! We have to fight a good fight of faith every day. We have to be conscious that there's an enemy who wants to discourage us. We have to be conscious that there are sicknesses we have to battle with. There are disciplines we need to impose every day sa buhay natin. And that is the life. Whether you like it or not, iyan ang buhay. So wag kang magreklamo kung bakit andito ka sa level na ito. Because you have chosen to live on that level. But if you will grow in your commitment, kahit sa mga nanonood sa atin, if you will just give more, if you will just, exert more, hindi ka tinanggap ni Lord dahil mas naglilingkod ka. No. What I'm saying is this, yung pagmamahal ni Lord sa atin, wagas, ganap, kahit tayo makasalanan. Hindi yun nababago. Walang expiry date doon. Mahal na mahal tayo ng Diyos. But the blessing is equated with obedience. Sabi ni Lord, mahal na mahal kita anak, pero may binigay akong mga pamantayan na pag ito'y ginawa, talagang kasunod ng pagpapala. Hindi pinagpapala ng Diyos ang katamaran. Hilugi naman yung ibang masipag, hindi ba? Di mahal ako ni Lord kahit tamad. O syempre, mahal ka ni Lord kahit tamad. Pero ang pagpapala, you will miss out something. Naaanihin ng masisipag. That's the point. Hindi issue ang Jesus loving us, but there is the principles of Jesus that we need to walk on. Think of your destiny. Grab a hold dito sa side ng may principle because you want to achieve, you want to finish strong, you want to take everything that God has designed for us. Na walang masayang doon sa nakasulat sa libro. Na sa certain age ninyo, dapat ganito na ang narating. Dahil yun ang nakalagay sa nakasulat. May nagtanong sa akin minsan, so ibig sabihin, hindi lahat yun nangyayari. Of course. Because God cannot interfere with your will. Napansin nyo ba? Pag kayo nagpe-pray sa sarili ninyo, nasasagot. Pero pag iba na pinag-pray nyo, ang daing balakid. Sabihin, pinagpe-pray ko yung asawa ko, PH, pero hanggang ngayon, wala pa ako makitang sagot. Because it takes the will of your husband. Hindi kayang panghimasukan ng Diyos ang will ng isang tao, yung desisyon niya. Kasi kung ang Diyos ang magdidesisyon para sa ating lahat, edi lahat mababait. Kung ang Diyos magdidesisyon sa'yo na wag mo na itong gagawin, ay, ang galing, ang Diyos nagdesisyon sa akin, hindi ko na nga ginagawa. Walang ganun eh. Hinahayaan tayo ng Diyos magdesisyon. Kaya kahit anong panalangin mo dun sa tao, parang hindi nagbabago. Bakit ganun, Lord? Walang hiya pa rin siya. Ipinag-ayuno ko na. Gabi-gabi, nilalangisan ko, halos ibuhos ko yung Johnson's Baby Oil. Pag-gising, ganun pa rin, Lord. Ang sakit pa rin sa dibdib. Tuloy mo lang ang prayer. Anong pinagpe-pray doon? Lord, basagin mo yung katigasan niya ng ulo. Lord, managinip siyang dinadala na siya sa impyerno. Ewan ko kung anong gusto niyong panalangin na pag nagising siya ay talagang mamulat. But it takes the will of another. Pero sa iba yon,
Eh yung sa sarili mo. Kaya wag mong ipag-consume yung iba. Kasi sa sarili mo lang, there's enough battles to face. There's enough fight to conquer and to win over. Napakadaming isasaalang-alang, hindi ba? Tapos iisipin nyo, gusto nyo mag-asawa ko. Ang nakapatong sa aking balikat, napakarami. Enough for me to rejoice. Enough for me to celebrate. Baka yung ipapasok kong pag-aasawa ay makabigat. Eh, lumaglag ka riyan. Hindi ka priority. Kasi masayang-masaya na nga akong talaga. Paano pa ako sasaya pag nag-asawa? Nakakasaya ba ang pag-aasawa? Tanungin ko nga yung mga nanay, masasaya ba ang buhay pag nag-asawa? Okay, tanyin nyo, lahat umiiling. Naririnig ko yung mga sigaw ng mga nanonood. Hindi! Kawawa naman. Alam niyo, may points ako dito eh. Hindi ko pa maumpisahan. Nauwi tayo kay Linford Christie. He disqualified himself. Doon umikot. Naging bench warmer. Napakalaking panghihinayang nun. Meron pa akong isang ikikwento sa inyo, hindi nyo ito malilimutan. May isang nagngangalang William Borden. Again, wag nyo nang alamin kung sino yun. Hindi ko yung kumpare, hindi ko yung kaano-ano. Napakaganda lang maalala na nung taong siya'y pinanganak sa isang mayamang pamilya, meron silang negosyo ng gatas, ice cream, at later on, ito, alam nyo na to, yung Elmer's glue. Ginamit natin yan elementary. Si William Borden yun, pinanganak siya noong 1887. Kasi syempre, tagal naman na nung Elmer's glue, di ba? Pero alam niyo ba, nung siya'y 16 years old, binigyan siya ng magulang niya ng regalong trip around the world. At sa pag-around the world niya sa Asia, sa Middle East, sa Europe, something happened in his heart while he was traveling. Nagkaroon siya ng burden sa mga Chinese people, specifically narrowed down to the Muslim Kansa people in China. And so his first stop was in Egypt and nag-study siya ng Arabic. In short, gusto niya lang maging missionary. Nung umuwi siya, may nangyari sa puso niya, nalimutan niyang mayaman siya, nalimutan niyang marami silang negosyong dapat niyang ituloy. At alam niyo ba, nagpakadalubhasa siya, naggalit ang kanyang magulang, ang kanyang buong pamilya, because he left everything just to go and follow his heart and go for mission. Kung kayo ang magulang, maiintindihan ninyo ang magulang, tama? Ano ba yung pinag-iisip mo, anak? Ang dami nating negosyo, yan ang pag-aatupagin mo. Bakit gusto mong mangaral? Ba't gusto mong maging missionary? Alam nyo ba, nung siya ay, sabi niya, it puts a backbone sa puso ng mga kaklase niya sa buong university. Sapagkat nangaral siya doon, binalikan niya yung kanyang mga kaklase. And when he was on his way to China, December 17, start his mission, 25 years old na siya noon. Namatay rin siya nung April. 25 years old pa rin siya. From December to April, December, January, February, March, April, 4 na buwan siyang naglingkod. Sinunod niya yung panawagan ng Diyos. At alam niyo ba, in his Bible were written these 3 lines that were birthed in 3 pivotal points in his life. Nakalagay sa Bible niya itong tatlong to. No reserves, no retreats, no regrets. Wala siyang hindi ibinigay sa Diyos. No reserves. Lahat para sa iyo, Panginoon. Wala akong itatangi, wala akong itatago. Lahat, buhos-buhos. No reserves. Sinabi niya rin, no retreat. Hindi na pwedeng umatras. Hindi na pwedeng sumuko. And lastly, ang sabi niya, no regrets. Wala akong pinagsisihan sa naging desisyon ko. Lahat ng desisyon na yun ay tama sapagkat pinaglingkuran niya ang Diyos. 4 months, he gave his best at hindi niya alam kukunin na pala siya ng April. He was not left as a bench warmer. He sees his destiny. He take a hold. He's grabbing it a lot of his life. Hindi rin natin alam kung hanggang kailan tayo rito sa mundo. I'm sure if you would know when to die, things will change in your life.
nakita ko po sa buhay ng nanay ko, nung nararamdaman niyang parang naghihintay na lang din siya, she has changed. She was sharing with me how kapag daw siya'y gumaling, gusto niyang tumulong na lamang doon sa mga matatanda, mga inabando ng matatanda. Sinasabi niya sa caregiver, kaharap ako, tutulong na lang ako roon paggaling ko. Nag-iba ang kanyang mga pangarap. She received the Lord and dedicated her life back to God. Nakakita niya yung mga taong nasayang. She wants to redeem back. Sa buhay ninyo, will you be able to say these 3 points? No reserves. Ano pa yung mga tinatabi-tabi niyong, ito Lord, gagawin ko lahat, wag mo lang itong hihingin sa buhay ko. Yan yung may reservation ka pa. Lord, okay lang, mahal kita, pero sana naman, pag tinanong ako ni PK, sasabihin ko pa rin hindi. Kasi may reservation ka doon eh. Hindi mo masabing yes. Pag hinamon ka ng Diyos na naginip ka, anak, will you be able to do this for me? Lord, kasi nagpapaaral pa ako ng anak. Lord, wag mo munang kunin to. Akin to eh. Will you be able to release yung mga ari-arian mo? I'm telling you this. These are real issues of life. Where your treasure is, there will your heart be also. Nandun ang puso natin sa mga tinatangi natin. Kung tinatangi mo sa Lord sa puso mo at siyang katangi-tangi lang, number 1, wala ka ibang idol sa puso mo, eh syempre no reserves ka doon. No reservation pagdating kay Lord. Lord, lahat ng sasabihin mo sa akin, hindi ka magdadalawang salita kahit di ko yun maintindihan. Bigay lahat. Naalala ko noon when I was in my early 20s, ito hindi to alam ng mga gusto makichismis sa love life ko. Early 20s, may nagustuhan akong kaklase ko sa Bible school. Missionary siya. Sabi ko, Lord, gusto ko tong taong to, parang nililigaw-ligawan ako at niyayaya na akong kumain. Pumupunta na sa bahay, ayaw ni Edad. Sabi niya, ayoko dyan anak, huwag ka sumama dyan. Talagang siguro nagre-rigo dun yung puso ng tatay ko. And there was one time, nakipag-usap ako kay Lord, sabi ko, Lord, parang gusto ko na siya. Do you know, for some reason, I heard the voice of God. Minsan nakakagulat marinig yung tinig ng Diyos eh. Ay sabi ni Lord, nandun ako sa sasakyan, nasa driver ng jeep, andito ako. Lord, gusto ko na yun. Ang sabi ng Diyos sa akin, ayoko siya para sa iyo, anak. Ang sagot ko, ay ganun ba? Sige, ayoko na rin sa kanya. Ang bilis! No reservation. Sige Lord, kung ayaw mo, ayoko na rin. Kung gusto mo, gusto ko. Ito ba gusto mo sa buhay ko? Edi sige, puntahan natin, pasukin natin yan, kahit delikado dyan. Gusto ko pumunta ka sa Vietnam nung araw. Sabi sa akin doon na pag nagturo ka dyan at pag may pumasok, kasi underground pala, ito yung tatakasan. Tinuro sa akin, dito ka tatakbo. Sinuong ko yon. O sige, saan ba ako tatakbo? Totoo ba? Underground tayo, ining. O di sige, bibilisan ko na lang ang takbo. Yung buwis buhay ka kay Lord, no reservation. Pag wala ka pa dyan sa level na yan, I'm telling you this, you are holding onto your life very dearly. Akala mo yun, very precious. He who is not willing to lay down his life for his name's sake, he worthy to become his disciple. Yan ang usapin ng buhay. No reservations, no reserves, and then no retreats. Yung kalimutan tong tatlong to. No retreat. Walang atrasan, nagpandemya. Wala na, di naman na nagkakotse ka ng attendance. Hindi na ito alam sa church. Eh di sige, hindi naman earthly ang pag-check ng attendance. Heavenly, spiritual. Ang pag-check ay supernatural. Tinigilan ko ng ka-check ng mga pangalan dahil matang-mata kayo ng Diyos. Alam niyo ba kahit sa offering, yung kung ang nasa puso niyo ay 500, tas nagbago isip niyo, ginawa niyo 100, naka-record doon. Ang will ni Lord sa'yo nung time na yun, 500. Eto pa, yung ang binigay niya sa puso niya ay 100, pero ang nasa puso niya, $5. Nilagay niya 100. Ang na-record yung $5. Kaya ako sa inyo, yung nasa puso niyo, na una niyong naramdaman, sige Lord, wag na kayo magdalawang isip doon.
No retreats, meaning walang atrasan. Suong kung suong. And then no regrets. Think of your destiny. Pag hinakbangan mo, huwag mong pagsisihan. Pag hinakbangan mo, pasalamatan mo si Lord. Tulad nga ng binanggit ni PM, naalala ninyo yung sa preaching niya? PM, ikaw magpipreach. Hoy, wag na ako, ikaw na. Tatlo kaming pastor magkakapatid, nag-uusap doon. Narinig ng tatay ko, Dad, hello, nanonood siya ngayon. Sabi niya, ano ba kayo, mga pastor kayo? Nagtutulakan kayo. Tinititigan ko sila. Kasi pwede naman ako mag-preach anytime, kahit bukas, maghapon 4 times. I can preach. Because there's always a message. Walang hindi tayo ma-share. You understand what I'm saying? Kaya doon pa sumigaw ang ate ko ng malakas na malakas. Sige na! Ako na! Mas malakas sa iyak niya nung namatay ang nanay ko eh. Ako magpipreach sa linggo. Because people may think that just because you're grieving, does that mean you cannot preach? Does that mean na pagka merong mga kaguluhan sa bahay, ay humihinto rin ang daigdig ng bawat isa? Hindi naman, hindi ba? Sa mga nanay, don't let motherhood stop you from fulfilling and seizing your destiny. Dahil maraming excuses ang mga nanay. Ganon din ang mga tatay. Kasi bagong panganak pa eh, yung mga may bagong panganak sa inyo. Nasanay na kayong very sheltered, very comfortable life. Pag dumating ng mga 666, tataka ng mga mark of the beast, tribulation, maghahanap kayo ng simbahan. Asa na sila? Bakit hindi natin alam? Wala na kasing online. Eh, hindi ka na connected eh. Inilayo mo sarili mo dun sa comforts of life. Di mo na alam, may sinasabi ng Diyos sa simbahan. Dito tayo, susulong. Kaya tinuturuan ko mga miyembro, kahit saan silang panig ng daigdig. Huwag kayong hanap ng hanap sa akin. Kasi makakarinig kayo kay Lord kung anong sinasabi niya sa mga buhay niyo, sa mga pamilya ninyo. Hindi laging manggagaling sa pastor. Dahil balang araw, baka ako na yung pinugutan ng ulo. Kailangan namang matigatig ang lahat. Wala na si PH. So, nasa langit na ako nagsiselebrate. But what will you do with your life? What will you do with your destiny? Pag hindi ka nagpatibay ng buto, wala kang backbone of steel. You will be number 1 sa menu ng kaaway. Kaya, this is my message before this year ends. Be strong in the Lord. No reserves for Him. No retreats. No surrender. And no regrets. Wala kayong pinagsisihan. Kung ibinigay niyo ang buhay niyo kay Lord, binigay niyo ang resources niyo, andun ang aking ikapo, bye-bye, praise the Lord, no regrets. Yan ang sinabi ni Lord sa atin. And watch this, the blessing of the Lord will abound sa buhay niyo. Ang blessing naman, hindi laging maganda eh. Akala kasi natin, wow, blessing ito. Ang pagsubok, blessing yun dahil ikinatututo natin. Nakikita natin ang mga pagkilos ng Diyos sa mga time ng crisis. Amen. Di ba wala nang maka-amen sa inyo? Is this heavy to carry? Is this heavy for you? Well, I'm glad. Kasi ito ang mga sermon na hindi nyo malilimutan. Amen? These are the sermons that will poke you. Not just to, comfort yung mga itching ears ng mga tao. These are the real issues of life. Seize your destiny. Take a hold of it. Grab it. Pasalamatan mo si Lord. Sa mga bata-bata natin, mga Jenners natin. I was at your age, narinig ko ang calling ng Diyos. Pag ngayong mga panahon na to, parang ligaw-ligaw kayo, parang good time. Take a hold. Narinig mo, magpa-counsel kayo. Kayo narinig ko po ito. Parang may ganito po akong inclination, may gusto po akong gawin para kay Lord. Paano po makakatulong ang church? Mai-align ako doon. Magsabi kayo. We will guide you. We will support you. We are here for you. In Singapore, we have released over 10 pastors. Mga pastor na sa, tingnan ninyo, 1 month akong wala. Thank you sa mga congregation natin doon. Mahigit 1 buwan akong wala. 7 services every week. Tuloy-tuloy. I can go to different nations and plant a church there. At magtutuloy ang gawain. I commend the Marikina team.
Pastor Kathy and the whole team, Pastor Tonti, si Tondo, yung mga staff natin, mga leaders natin, si Generous, sa YA, tuloy, gawain. Put your hands to the plow. No retreat, no reserves, no regrets. Amen? Give your best every year to God.